So ngayon po, I'm very excited to share this word, no? Pasensya na kung hindi ko masyado napag-isipan yung aking title, no? Opo. Nagulat ako kanina po, pag hawak ko ng cellphone, nabura lahat ng message. Yung inanda ko. Nabura, parang sinasabi ni Lord sa akin, huwag ka magtiwala sa outline, magtiwala ka kay Lord. Amen, amen. So, sino po ang excited makinig ng word? Magsabi ng amen. Amen. Kaya buti na lang na-send ko sa messenger ni Clarence yung message na copy-paste ko ulit. So, amen. So, ngayon po ang pag-uusapan natin ay, kasi na-bless ako sa totoo sa testimony ni Pastora Mercy. Nag-uumapaw yung pag-ibig niya sa Panginoon. Nag-uumapaw. Sabihin nyo nga, nag-uumapaw. And kanina, yung nag-pray, yung ating song leader, paulit-ulit niyang sinabi, I love you, Lord. I love you, Jesus. No, kung titignan nyo yung sequence of messages, nakaraang Sunday and the last message ni Pastor Celso, dinadala tayo sa mensahe na ako po kasi matandaan sa message eh. Sino nakatanda ng message ni Pastor June? About end times. Tama? Sino nakatanda sa message ni Pastor Celso? About warning. Alam nyo, dinadala tayo sa pagkakataon sa mensahe na ang nagsosustain sa Christianity, alam nyo ba kung ano? Ang nagsusustain sa Christianity or sa Christian life natin ay pag-ibig natin kay Kristo. Yes, Amen? Kung hindi mo mahal ang Panginoon, naku, sabi ko sa'yo, mabisi ka lang, baka makalimutan mo si Lord. Kung hindi mo mahal si Lord, baka alokin ka lang ng mundo, baka bumitaw ka na sa responsibility ng task mo sa Panginoon. Kaya right now, ang task and responsibility ko right now, ang goal of this message is for you to be in love with the Lord. Yes, So sino ba dito ang excited ma-in love muli sa Panginoon? Magsabi ng amen. Amen, amen. Can I hear amen? Amen, amen. In love with the Lord. Yun po yung time. Hallelujah. Amen, amen. So ngayon po, siguro may share lang ako para lang, kasi natutunan ko sa aking daddy, ang title talaga is for you to, matandaan mo kahit na ilang buwan na ilang taon, matatandaan mo yung message na to. Ngayon, pwede yung pakita natin. Naalala ko yung title ko, Pastor. Yan. Build in you intimacy. Tingnan niyo yung first 4 letters. Ano yung first 4 letters? Bini. Sino nakakaalam ng Bini? Hindi. Naku, wala nakakaalam. Hindi po sila updated sa mga sikat na performer, Bini. Pero, that's the topic right now, or aking title, Build in New Intimacy. Napansin ko po kasi, ang lahat po ng in love sa Panginoon ay yung mga taong lubusang naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Yes, hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung in love kay Jesus. Pag in love yan, sobrang naintindihan niya yung ginawa ni Kristo para sa kanya. Amen, amen? Ngayon po, ito pong first 4 letters, I will give you just 3 Bible verse. Para maintindihan nyo na para tayo ma-in love sa Panginoon, kailangan ma-build yung new intimacy. No? Sige, pakita po natin yung ating mga slides. Pero bago ang lahat, kailangan natin ay yung Bini, buong unawa sa ibinigay ni Jesus na nagdulot ng ikaliligtas natin. Tama ba, Bini? Wow. Sabihin nyo nga, buong unawa sa ibinigay ni Jesus na nagdudulot ng kaligtasan sa atin. And, second Bini, okay, tingnan po natin ito, na maunawaan natin ang buong sarili niya'y inalay, ipinako siya sa krus na walang ibang inisip, kundi sino? Ikaw. Alam niyo, yan ang goal ko, na ma-internalize natin today kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Amen? Kasi, ganito yan eh. Parang sa mag-asawa, alam niyo ba, sino may asawa na taas ang kamay? Siyempre, yung asawa ko, mahal na mahal ko yan. Oh.
Birthday niya po sa Tuesday. Happy birthday. Ngayon po, naintindihan ko na ang love ng isang couple ay lalong nagiging intimate pag nafe-feel mo rin yung love ng partner mo. Amen? Pag nafe-feel mo na mahal ka ng Panginoon at naunawaan mo yung ginawa niya sa krus, dahil mahal na mahal ka niya, palagay ko, kahit may problema, tukso, anumang circumstances, babalik at babalik at babalik ka sa Kanya. Amen! Amen? Dahil naunawaan mo kung ano yung ginawa ni Jesus. Amen? Amen, amen, amen. Amen! So ngayon po, sino na po ang handa sa tatlong verse na to para ikaw ay lubusang may love sa tayo? Magsabi ng amen. Amen! Amen. The first bini ay yung ibinigay. Sabihin nyo nga, ibinigay. Let's open our Bible in Tito chapter 2, verse 14. Yan, yung ibinigay. That's the first verse. Tito chapter 2, verse 14. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ano yung first word natin? Ano yung ibinigay? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Sino ba rito yung ibinigay mo yung sarili mo sa isang tao? Meron na ba rito? Ang magulang handang magbigay ng kanyang buhay sa kanyang anak. Tama ba? No, naalala ko lagi yung laging dinadramatize ng daddy ko pag siya yung nagpipreach. No, sa pelikula, pagka may babarilin, yung sidekick o yung best friend ng bida, haharangin talaga yung bala ng baril eh. Para kahit siya yung tamaan, okay lang, wag lang yung bida. Hallelujah! Amen? Ganon din ang Panginoon. Yung ikaw ay paparusahan dapat. Dahil sa iyong kasalanan, kalukuhan, at pagkakamalit karumihan ako, si Jesus ang nagsangga. Yes, hallelujah! Si Jesus ang umako, ang kumuha ng consequence ng kasalanan mo. Na para ikaw na dapat na nasa krus, siya na ang napako para sa iyo. Alam niyo ba na dapat ikaw yung ipapako sa krus? At si Jesus na walang kasalanan, dapat nakatingin na lang sa iyo dahil ikaw, tayo, ako ang dapat parusahan, hindi siya. Amen? So ibinigay niya ang kanyang sarili. Amen? Para saan? Para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan natin. Amen. And then the second verse and the second word is binigyan. Sabi niyo, binigyan. Eh, yung mga word na to, huwag niyo pong kakalimutan na yung unang bini is ibinigay. The second word is binigyan. Sabi niyo, binigyan. Yeah. Efeso chapter 2, verse 10. Naku, konting verse lang para matandaan nyo. So, I hope and I pray makuha niyo po ito. Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ibinigay niya or binigyan niya tayo ng bagong buhay. Tignan mo yung katabi mo, may bagong buhay na ba? Anong makikita mo sa may bagong buhay? Yan. Actually, ang isa sa nagustuhan kong kultura ko rito, at in-establish natin culture, yung hug sa lalaki, yung smile. Pero makikita niyo muna yung sarili, yung katabi, kitihan mo yung sarili, ang baliw ka rin. Ang katabi, kitihan mo muna. Sabi, I love you with the love of the Lord. Ayan. Alam nyo, yun ang isang tanda na may bagong buhay. Kahit may problema, masaya. Amen. Kahit, nakuntindi ni Pastora Mercy ko, no, grabe. Ito, praise report lang po, singit ko lang po ng konti. Yung binigay ding assignment ng Lord sa akin, magkaroon ng house church. Ay praise God, natuloy uli at nabuo uli last Sunday at ang aming speaker, walang iba kundi ang ating tatay, si Pastor. Yun pala pa kanya naman, very supportive. At siya po, syempre pa rin ang tatay noon. Ako po yung hindi pastor nila.
ako'y parang katiwala lang, tagapag-alaga. No? At sabi ko nga bakit kailangan natin, sabi ko sa mga tupa, sa mga alaga, bakit kailangan natin magpasakop sa CSB? It's not about church, actually. It's not about position. It's about carrying the souls. Amen? No? At natutuwa po ako dahil napakaganda ng message ni Pastor Junon about commitment. Amen? Alam niyo, ang tunay na nagko-commit lang sa Panginoon, yung totoong mahal na mahal niya ang Panginoon. No? Kanina nga napanood ko yung isang prophet from Korea, sabi niya, grabe, yung nag-overflow na pag-ibig ng Lord, yun yung nagbibigay sa'yo ng aggressiveness to serve the Lord. Pag mahal na mahal mo ang Panginoon, nakikita yan sa iyong ginagawa para sa Panginoon, not for the church. Nako, iba po yun. I tell you, Christians, yung mga Christian dito, taas ang kamay, iba yung ginagawa mo sa church, iba yung ginagawa mo para sa Panginoon. Iba ang ministry, iba ang relationship sa Lord. Not because you are serving in music, in preaching, in ushering, registration, etc., in children, you love God. No. You love God kahit walang audience, you are continually serving Him with or without audience. Amen? So yung binigay na buhay ng Panginoon, nagre-reflect yan anywhere, anytime, because you love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Grabe. Kaya yung ibinigay, ito nga po yung nakita ko rito. Kanina, ano yung first word? Ibinigay niya ang kanyang buhay, tapos binigyan ka ng buhay. Okay. So, pag binigyan ka ng buhay, nagre-reflect ang Panginoon sa iyo. Amen. Every time you show, every time you stand, every time you speak, every time you sing, parang reflector ka lang. Alam niyo yung reflector? Diba? Sa bike dati ko lagi, pag wala reflector, delikado. Kasi pag madilim gabi, hindi ka makita. Alam niyo ba, ang Christian parang reflector? Pero ang nagre-reflect sa'yo, yung glory ng Panginoon. Pag binigyan ka ng buhay wala kay Kristo, every time na i-observe ka ng tao, may pagbabago. Amen? No, hindi mo pinupush sarili mo, kailangan kong ganito, kailangan kong ano. Hindi eh. Because you fully understand the love of God. Alam nyo, the grace, ang grasya ng Lord, listen carefully. Sino pa nakikinig? Sabi ng amen. The grace of the Lord help you to be changed. Pag lubusan mong naintindihan, may isa akong mentor dati, Tay Jun. Sabi niya, subukan mo mag-communion ka lagi. Communion naman po ako sa bahay. Kinikwento ko sa family ko, sa Cruz family. Ako, baka maging traditional ka lang, o parang orasyon mo lang. Alam niyo po ba, every time I do communion, nakikita ko parang may pagkilos ang Holy Spirit. Why? Bakit? Kasi every time na kakainin ko yung ostya at yung grapes, naalala ko yung ginawa ni Jesus sa akin. Every time you imagine, every time you internalize, listen, what Jesus did on the cross, may nangyayari sa buhay mo. That's the centrality of our Christian life. What Jesus did on the cross. Kaya mapalayo ka man, babalik ka sa cross. Amen. Amen. Parang ilan na nag-amen. Amen. Every time na lalayo ka, babalik ka sa cross. Why? Because that is the centrality of our Christian life. Oo. Alam nyo, kung may promise keeper, dapat merong love keeper. Ang promise keeper, Lord, because you promised to Abraham and we are heirs, tagapagmana tayo. Alam nyo, minsan ang Christian life, I'm sorry to tell you, sometimes nagiging parang blessing-driven tayo. Yes, blessing. But, pag lumalalim ka sa pag-ibig ni Kristo, you are not become blessing-driven. You will become love-driven. Parang isa na nag-amen. Pag lumalalim tayo sa pag-ibig ni Kristo, hindi ka nagiging blessing-driven. You will become love-driven. Ako, parang iba.
Parang hindi yata agree yung idea. No, si Jesus po pinapalakpakan niya, ha? Ako, the best dapat ang palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. Hindi po ako pinapalakpakan niya. You know what? Pagmahal mo ang Panginoon, ang blessing secondary. Yeah. Material, financial. Pero yung loob ang inuuna. Amen, amen. And ako, alam ko, I'm on the process. Yeah. No? Talagang, Lord, lagi ko lang i-internalize what you did on the cross. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ito na, punta na tayo sa pangatlo. So, ano yung una? Ibinigay ang kanyang buhay, tapos binigyan ka ng bagong buhay. Ito na yung pangatlo. Binili. Sabi niyo nga, binili. Ka sa malaking halaga. Let's open our Bible in 1 Corinthians o Unang Korinto 7:23. Unang Korinto 7:23. Sinabi rito sa Tagalog, kailanman hindi nagkasala si Kristo. Amen? Sino yung hindi nagkasala? Okay. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen. Tinuro ko to doon sa aming Connect group. No, yung tinatawag na Great Exchange. Sino nakakala ng Great Exchange? Amen. Ilan lang. Ang Great Exchange, ito yung ang sarap muni-munihin ng isang Kristiyano. Yes, hallelujah. Ulitin ko, sino na nakakaalam ng Great Exchange? Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Yung verse na to, ito yung dapat iisipin natin araw-araw. Nasa biyahe ka, nasa school ka, nasa CR ka, naglalakad ka. Ito. Why? Yung Great Exchange, wala pong ibang gumawa niya kundi si Kristo lang. Yes, hallelujah. Ano yung Great Exchange? Siya kasi walang ginawang, wala siyang kasalanan. Ako may kasalanan, kinuha niya yung kasalanan ko at binigay niya yung kanyang kabanalan. That's the Great Exchange. Ulitin ko po. Lahat pa po ay nakikinig. Amen. So yung kasalanan ko, no, I'm talking to those Christians na may Kristo na sa puso. No, I'm talking about those people na may relationship na kay Lord. Yung kasalanan natin, sino nagkakasala, magsabi ng amen? Kinuha niya. Amen. And then yung kabanalan niya, ibinigay sa atin. No? Kailanman hindi siya nagkasala, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay may turing tayong matuwid. Alam niyo, hindi naman tayo may tuturing na matuwid dahil sa good works mo eh. Diba? Magbigay ka sa mahirap. Diba? Ano pa? Patawarin mo lahat ng nagkasala sa'yo. Ano pa? Magbasa ka ng Bible araw-araw. Oh? Naku, hindi ka magiging matuwid dong. Sabi sa inyo, good works will never give you a righteous life. Naku, baka hindi pa po kayo convinced sa akin, ha? Kasi baka akala nyo nagiging righteous kayo sa harapan ng Diyos dahil mabait ka. No, medyo doctrinal issue to, pero I want you to be clear. Chinek ko po muna kung parehas kami ng doctrine ni Tatay Jun eh. We are not become righteous because we are good. We become righteous because of what Jesus did on the cross. Parang si Pastor Jun na nag-amen, ha? Ulit. We become righteous not because of our good works. We become righteous because of what Jesus did on the cross. Amen. That's why whosoever believed in Him will not perish. Lahat ng hindi mag-perish, righteous yan. Tingnan mo yung katabi mo, matuwid na ba yan? Oh, hindi naging matuwid yan kasi binigyan ka ng Jollibee, nilibre ka ng McDo. Hindi naging matuwid yan kasi binigyan ka ng pera. Hindi naging matuwid yan kasi magaling makisama o mabait sa'yo. No. Naging matuwid yan dahil yung ginawa ni Kristo para sa Kanya at para sa iyo. Hallelujah. Amen. Malinaw po ba yung aking tinuturo? Ngayon, yung tatlong letter na to form a cross. Okay. Yung binigay, it's from above for us. Okay? Yung binigay na buhay, it's from us to Him. So it's vertical.
Hindi ko na drawing kasi busy na si Clarence, kaya hindi ko na. Pero just imagine what I'm telling you right now. Yung ibinigay na buhay is from above to us, and yung binigay na buhay is from us to Him, it's vertical, at yung binili, it's horizontal. Kaya nakita ko yung bini, talagang kailangan nating unawain. Yes. Na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, tapos binigyan ka pa ng buhay. Amen. Biro mo, talagang pinalaman ka sa pag-ibig ni Kristo. Yes. Pinalaman tayo. Binigay niya sa kanyang sarili, binigyan ka pa ng buhay. The problem is this. Alam nyo, kanina lang, no, nag-aasikaso kami, papunta rito. Sabi ko nga medyo nag-iisip ako ng analogy, paano maintindihan to. Parang, sino ba dito yung may rights sa lupa or sa property niya? Meron kang rights. Siguro may rights, ha? Pag may rights ka ba ng lupa, ikaw na ang owner? Hindi pa, no? Okay. Alam niyo ba ang buhay natin para tayong binigyan ng rights? Pero, question sa mga may rights ng property, pero pwede kang magtayo ng building sa lupa. Yeah. Pwede kang gumawa ng resort sa lupa. Pwede mo kahit anong plano mo, pwede mong gawin sa lupa. Tama? Alam nyo, yung binigay na buhay sa atin, binigyan tayo ng rights. Yes. Pero nasa sa'yo kung paano mo gagamitin. Amen. Binigyan ka pa rin ng freedom to choose. Yes. Freedom of choice. No, kaya yung binigay na buhay, wag natin sayangin, ibigay natin sa Panginoon na nagbigay din ng kanyang buhay para sa atin. Amen. Amen. Yung binigay na buhay ng Diyos, ibigay din natin sa Kanya. Amen. 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 Binigay niya ang kanyang buhay, yung binigay niyang buhay din sa atin, ibigay natin sa Kanya. Hindi po masama yun. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Ibigay natin sa Kanya ang lahat. Amen. Ibigay natin sa Kanya. Ako, I'm sorry to tell you, lalo na kay Boss Mike, sometimes nakakalimutan ko sarili ko eh. Meron pala akong dapat asikasuhin business. Talagang minsan out of balance ako. Pero ngayon talagang time management. Nagbabiyahe ako ng Mobit, I share the gospel to my tawag dito, passenger. No? Minsan may nakasabay nga po ako passenger, Christian, tagal na po. Siguro, at kilala niya si Pastor Hiram. Tapos, nabanggit ko, pastor ako, no? Sabi ko, napasa lang po yung baton sa akin ng dati. No, hindi pinasa yan. It is a calling. You are called to serve. Sabi niya. Kaya yung calling na yan, hindi lang pinasa yan. Talagang binigay sa'yo ng Diyos. And it's up to you kung gagamitin mo ng tama. Oh, sometimes, na out of balance ang mga sobrang in love sa Panginoon. Nagiging spiritual masyado. Pero thank you kay Boss Mike, talagang dapat balance. Amen, amen. Pero I always explain to my my disciples, pasensya na kayo, 60-40 ako. 60-40. 60% sa Panginoon, 40% sa lupa. Talagang ako out of balance ako, pasensya na kayo, sabi ko. Yeah, I will give my complete or the majority of my time and strength to God because that is my calling. Amen? Sino dito yung nare-realize niya na yung ibinigay ng buhay ng Panginoon ay papagamit niya na sa kanya, magsabi ng Amen. Amen. Parang kalahati pa lang yung nag-Amen, Pastor. Ulitin ko pa yung tanong. Sino yung binigyan ng buhay ng Panginoon na nagdi-decide niya yung araw na ipapagamit niya rin sa Panginoon, magsabi ng Amen? Amen. 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 Kung ganyan po tayo, mga kapatid, baka yung ngiti ni Pastor ang gantenga na. Why? Because this is our task and responsibility to make the people in love to Jesus. This is our task and responsibility to make the people in love to Jesus. And serving the Lord is just an output of our overflowing intimacy with the Lord. Pag sinabing intimacy, overflowing intimacy, kung bakit ka nagsusong, nagigitara, umaapaw lang eh. Wala kang paglalagyan, mapagamit ka lang sa Panginoon. Kung bakit ako nagpipreach, hindi lang parang may masabi sa inyo, kundi nag-uumapaw ang Word of God sa akin, kung bakit hindi na ako nauutal, hindi na ako nag-iisip. Why? God is something prepared from me para sabihin sa inyo na dapat ang first love natin ay si Jesus. Hallelujah. Amen?
Kaya yung mga totally in love sa Panginoon, sino na in love? Amen. Hallelujah. Sila po yung lubusang nakaunawa sa ginawa ni Jesus on the cross. We will always go back to the cross. Amen? Pag napalayo ka, nagkamali ka, nagkasala ka, nanghina ka, naglupaypay ka, always go back to the cross. Yes. Hallelujah. Because that's the start of our Christian life. Hallelujah. Without the cross, Christianity is nothing. And without the blood of Jesus, there is no forgiveness. Ulitin ko po, without the cross, Christianity is nothing. And without the blood of Jesus, there is no forgiveness. Kaya talagang ang Panginoon, sobrang mahal na mahal ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka. Amen. Kaya yung great exchange pa lang, naku, sabi ko sa inyo, pag iniisip mo yan araw-araw, matindi yung pag-ibig pala ng Panginoon sa akin. Hindi ko sasayangin yung buhay na binigay niya sa akin. Hindi ko sasayangin. Hindi ko sabi mo nga, hindi ko sasayangin ang buhay na binigay ni Kristo. Pero we are not exempted to the troubles, challenges, and problems. Amen? Pero always go back to the cross. Hindi ko i-advise na mag-communion din kayo. Meron nga ako narinig nga ako eh. Ewan ko, kay Tito Men ko narinig, pagka may sakit or may problem sa family, mag-communion. Bakit? Kasi yung blood of Jesus, there is power in the blood of Jesus eh. No? As gusto ko lang i-testify, si Eris kasi medyo masasakitin nung nakaraan. Nag-communion ako, talagang nagre-refresh ako na Lord, sorry na, busy ako. Alam kong kahit out of balance ako, alam kong ginaguide mo ako. Nagkasakit. Gabing-gabi. Pinato ko yung kamay ko sa Lord. Ang uot kasi tinuruan ako mag-pray. Alam niyo, yung spirito ng sakit, inuutusan yan. Pag may authority ka, pag you have the power of Christ, at di ba nananahan na si Christ sa'yo? Sino ba yung Christian dito na may Kristo na sa puso magsabi ng Amen? Di ba may sinabi sa Bible, greater is He that is in me than He who is in the world? Naku, pag may Kristo sa puso, may power ka, mga kapatid. When you cast out spirit of sickness, aalis yan. Pinag-pray ko si Eric, inuutusan kita lagnat. Inuutusan kita ubo. Trangkaso, Jesus name. Jesus name. Alam, binalikan ko eh. Medyo lumamig. Kaso, umaga na, madaling araw na, pasok niya 6. Pero, ewan ko, hindi nakapasok. Pero at least malamig-lamig na siya. Hindi na siya katulad nung gabi. Sobrang init. So, nakita ko yung benefits of being a son and daughter of God. Sabi mo nga, benefits. May benepisyo ka, no? Talagang, pag naintindihan mo yung ginawa ni Jesus, may benepisyo ka. Pero, I have only 5 minutes. Gusto kong iwan sa inyo itong 3 salita na to. No, maliban dun sa title nating Bini, at yung 3 word, ano ulit yung 3 word? Ibinigay, binigay, at binili. Ulit, ibinigay ang kanyang buhay, binigyan ka ng bagong buhay, at binili ka sa malaking halaga. No? Meron bang amount na itatapat mo dun sa binigay ni Kristo? Bakit sa Bible parang may amount? Malaki. Amount yun. Mahal. Amount yun. Parang ginawa ganito. Nung minimeditate ko tong verse na to, pakita mo nga ulit bro, yung sa last verse natin. Yung binili. Sa 1 Corinthians 7:23. Yung malaking halaga, kasi meron nakasulat sa Bible na parang it's hard to understand how deep, how wide, how long, how deep, wide, long, and big the love of Jesus. In this verse, bumaba siya sa level mo para maintindihan mo gaano kalaki ang pag-ibig. Sinukat niya base sa kakayahan ng pag-iisip mo. Kasi the love of God can't comprehend.
Anong ibig sabihin ng cannot comprehend? Ang hirap unawain, bro. Yan, nagtuturo ng math yung teacher mo, hindi mo cannot comprehend eh. Pero ito, yun lang of God can comprehend. Sabi nga ni Pablo, halos hindi ko pa lubusang maunawaan. May mga verse na talagang hirap unawain. Pero dito, sinikap ng Biblia, ng Scripture, na maunawaan mo. Bakit gumamit siya ng value, ng amount? Ano yung amount? Malaking halaga. Ang tanong, kaya mong ibigay yung malaki o suklian yung malaking halaga? The reality, we cannot measure. Hindi mo mababayaran ang dugo ni Kristo. Hallelujah. Amen? Hindi mo mababayaran ang dugo ni Kristo. Last 3 minutes, may scientist, inaral niya ang dugo ni Kristo. Inaral niya. Alam niyo ba kung ilang chromosomes ang mabubuo sa isang human being? Alam niyo chromosomes? Science, ha? Alam niyo, if I'm not mistaken, there is 46 chromosomes in human. I-Google niyo. 46 chromosomes. Why? Because 23 from father and 23 from mother. Alam niya, talino ni Elio. Alam niyo ba, yung chromosomes sa dugo ni Kristo, ilang chromosomes? Ilan? Wala niyo. 24. Why? Because 23 from mother. Yeah. 23 from mother. And 1 is a divine chromosomes. Oh, hallelujah. It is from Father in heaven. Kaya nabuo si Jesus Christ naging tao. Kailangan isang chromosomes para mabuo si Jesus. And the total of chromosomes is 24 chromosomes. Pero pag pina-check mo ang dugo mo, there is 46. Lahat ng tao, 46. Bakit? 23 from Father, 23 from Mother. But Jesus has only 24 chromosomes. Oh, hallelujah. Pag nagbenta ka kay Boss Toyo, ikaw lang ang meron. Ang mahal ng bibilin. Tama, mali? Naku, ikaw lang meron eh. Mahal bibilin ni Boss Toyo yun. Meron kang dugo ni Kristo. Ikaw lang ang meron. We cannot measure. Kahit tapatan mo ng pera ang dugo ni Kristo, walang papantay dyan. Yung pinantubos sa'yo, pinambili sa'yo, pahalagahan mo, ay huwag mo sayain ang buhay na binigay niya. Amen. Amen. Sino dito yung feeling niya talagang ang laki ng parang pagkakautang mo sa Diyos na kahit yung buhay mo kulang pa para ibisukli sa kanyang ginawa, magsabi ng Amen. Amen. Let's give our life fully as we fully understand His love. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya ito po, I have only 1 minute. Ay, ang ganda ng may oras eh. Nagiging aware ako sa oras. Praise God. May ano pa pala. So, kailangan malaman natin, sabihin nyo, malaman? Nalaman natin si Jesus namatay sa krus para sa iyo. Si Jesus biro mo, pinako siya, pinabuhat siya. Ilang kilo po ang bigat ng krus? Alam niyo, sino mga nag-research na kung ilang kilo yung bigat ng cross na pinadala kay Jesus? If I'm not mistaken, almost 2 sakong bigas po. Pero palagay ko mali ako sa eksakto. Pero more than 1 sack. Ilang kilo ang isang sako? 50. More than that. Hallelujah. Ngayon, kailangan malaman mo lahat ng ginawa ni Jesus. Pag nasa bahay ka, pag uwi mo, bagong matulog, pagising mo, Lord, alam ko matindi ginawa mo sa akin. Hallelujah. Amen. Number 2, kailangan maintindihan mo. Hindi lahat ng nalalaman mo, naintindihan mo. Yes, hallelujah. Ulitin ko, hindi lahat ng nalalaman mo, naintindihan mo. Kailangan maintindihan mo bakit ginawa ni Jesus yun. And number 3, kailangan tanggapin mo. Amen. So malaman, maintindihan, at tanggapin. Pwede ba tayong lahat ay tumayo at manalangin? Hallelujah.